ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bunso, pinakamamahal at iniingatan sa pamilya. Nagbibigay saya at ligaya pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag bunso ka ay wala kang karapatan na mga tuwiran hanggat wala ka pang napapatunayan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mabasa ang sulat ko. Gusto ko lamang pong i-share ang buhay ko bilang bunso sa pamilya. Maliban po kasi sa ako, ang laging uutusan ay lagi pa kaming pinagkukumpara ng ate ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako po si Ann, 25 years old, laking Cavite. Sumakabilang bahay na po ang papa namin. Simula po nung umalis siya sa bahay namin ay hindi ko na siya nakita pang muli. Kaya naman po ang mama ko na lamang ang dumiskarteng mag-isa para mabuhay kami ng ate ko. Dahil nga po bata pa ako noon ay madalas po akong nasa kalye. Lagi ako nasa initan kaya po kapansin-pansin talaga ang pagkakalayo ng kulay namin ng ate ko. Bata pa rin naman po si ate noon pero pinipilit na niyang maging dalaga. Siguro dahil impluwensya na rin po ng mga baklang kumukuha sa kanya para sumali sa mga contest. Hindi na rin naman tumatanggi si mama dahil madalas naman po ay panalo si ate at laging may nauuwing pera. Sa loob ng isang taon ay nakakatatlo hanggang 4 na beses na sumasali ang ate ko sa pageant. Kaya naman 17 years old pa lamang siya ay hasang-hasa na siya. Dahil nga po sa pambato ng mama ko ang ate ko kapag nasusugatan ito ay halos atakihin na sa puso si mama sa sobrang galit. Kailangan po kasing mapanatili ni ate ang pagiging makinis. Tuwang-tuwa naman po siya dahil ramdam na ramdam niya ang importansya niya sa pamilya namin. Hindi ko naramdaman sa mama ko yon. Minsan ay pinapakita ko pa kay mama na may sugat ako. Pero ang lagi niya lamang sinasabi ay okay lang naman daw yon. Dahil bata pa naman ako, Papa Dudut. Bata ka. Patayin mo nga yung gripo. Kanina pa yan umaawas. Nadapa po kasi ako kanina, ma. Hinuhugasan ko lang yung sugat ko. Gamitin mo yung tabo, hindi yung pinapawas mo yung tubig. Ma, pengin na lang po ako ng pera. Bibili lang po ako ng Band-Aid. Bakit lalagyan mo pa yan ng Band-Aid? Gagaling din naman yan agad. Sugat lang yan, Ann. Aling Mirna! Aling Mirna! Ano na naman, bakla? Asin ba yung anak mong dalaga? Hiramin ko muna. Mabilis lang, promise. Oh, eto si Ann. Ay, hindi yan, Aling Mirna. Yung maganda, yung dalaga. Asin ba yon? Bakit? Pangit ba si Ann? Aling Mirna naman eh. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin. Ano ba kasing kailangan mo kay Rosie? Nakakainis ka na, Aling Mirna. Magfi-fiesta na. Ano ba? Isasali ko yung pambato natin. Mali mo maging mutya pa yan. Yung mapapanalo na nun, pwede mo na pambayad ng tubig, kuryente. Ayaw mo pa? Ay talaga ba? Sige, hagilapin mo na lang yung batang yun sa labas. Natuto na maglakwatch eh. Ano ba naman yan? Saan ko naman nahagilapan yung anak mo? Kay Berna? Ne, ikaw na nga lang. Pakayanan mo ng ate mo, bilis. Para sa ekonomiya to. Bilis na, please lang. Sige po. Dumaan ka na rin muna sa tindahan. Umutang ka na muna ng toyo. Babayaran ko na lang sa katapusan. Opo, alis na po ako. Aling Mirna, ba't ba yung bunso mo ganyan ang itsura? Grabe ka naman sa bunso ko.
Bata pa kasi yun, kaya hindi pa nag-aayos ng sarili. Matututo rin yan. Dapat kasi hindi mo na pinapayagang magtatakbo sa kalsada yon. Nakita mo ba yung binte? Puro bariya! Kung naipambabayad sana yun ang gastusin nyo, di maganda! Kaso hindi! Hayaan mo na nga lang. Mag-focus ka na lang kay Rosie. At pagsasabihan ko na lang yung batang yun. Concern lang naman ako, Mamshi. Narinig ko pa ang usapan nila bago ako tuluyang umalis noon, Papa Dudut. 2 taon lang naman ang agwat namin ng Ate Rosie ko. Pero kitang-kita talaga ng mga tao ang pagkakalayo ng itsura namin. Sabi naman ng ibang mga matatanda ay maganda raw ako, pero mas maganda talaga ang ate ko. Minsan ay naiinis na rin ako sa baklang yon at minsan pa kasi na nasulsulsulan niya ang mama ko na huwag na akong palabasin dahil dalaga na daw ako at kailangan ko na ng mag-ayos ng sarili. Ano bang magagawa ko kung trip kong makisama sa mga 12 years old kahit na 15 years old na ako? Masaya naman ako sa Chinese garter dahil hindi naman porket gusto ng ate ang maging beauty queen ay yun na rin ang gusto ko. Tulad po ng inaasahan ay naging mutya ang ate ko sa lugar namin. Pero kasabay din ang pagsikat niya ang pagpangit ng ugali niya. Marami na rin ang naiinis sa kanya dahil ginagamit niya ang ganda niya para makapagpanipula ng mga tao. Minsan nga po ay feeling niya ay gusto siya ng mga lalaki sa paligid niya kahit na hindi naman talaga. Gumagawa pa siya ng kwento na nililigawan daw siya kahit ang totoo ay pinapakisamahan lamang siya ng mga ito. Nagbago na talaga ang ugali ng ate ko lalo na noong natuto na rin akong mag-ayos ng sarili. Lahat ng dapat ay hati kami. Napupunta lahat sa kanya at kapag umangal ako ay sasaktan niya ako, Papa Dudut. Ang sabi ni Mama, hati daw tayo. Bakit kinuha mo lahat? Wala kang pakialam. Ako ang mas matanda. Sumasobra ka na! Gusto mo lahat sa'yo! Hindi lang naman sa'yo binigay yan eh! Kailangan ko nga ng mga damit eh. Bakit ba? Wala ka naman natutulong dito sa bahay. Bakit? Kahit isang beses ba nakapagbigay ka na kay Mama ng pambayad ng kuryente? Ang pangit ng ugali mo! Balang araw, ako mag-aahon kay Mama sa hirap! Tsaka bakit? Ako naman lahat ang gumagawa dito sa bahay ah! Ikaw, pag walang pageant, wala ka rin kwenta! Wala palang kwenta ha? Bastos ka! Bitiw mo ako! Wala kang karapatan sumagot sa akin! Malandi? Ha? Sinong malandi ha? Ikaw! Akala mo, hindi ko alam na may boyfriend ka? Isusumbong kita kay Mama! Oo, isusumbong kita kasi nakita kita kagabi, hinalikan ka ni Roy! Pok! Pok! Hoy! Ano, magpapatayan ba kayong dalawa? Ano bang problema nyo? Yung si Ane, tinawag akong pok-pok. Narinig mo naman, di ba? Bakit nagsasalita ka ng ganyan sa ate mo, Ann? Mas matanda sa'yo ang ate mo, magpakita ka ng respeto. Talaga namang malandi yan eh! Nakita ko yan, nakikipaghalikan kagabi! Hoy, Rosie, nakipaghalikan ka? Hindi no? Maniwala ka dyan, sinungaling yan? Umayos kayong dalawa ha? Ayoko na mauulit to, lalo ka na, Ann. Ayoko mauulit na tatawagin mong pok-pok yung ate mo. Sa huli ay ako pa rin ang may mali. Hindi man lang muna ako pinagpaliwanag ni Mama noon. Pakiramdam ko po talaga ay mas pinapaboran niya si ate. Gusto ko rin po sanang magtampo kaso ay wala rin namang panahon si Mama na pansinin yung mga ganong klase ng drama. Siguro ay yun din ang naging dahilan kung bakit tumanda na lamang ako na hindi ako mahilig sa mga drama sa buhay. Ganon kasi ang pinaramdam ni Mama sa akin. Simula nung araw na yon ay bihira na lamang kaming maging okay ng ate ko. Laging may initan sa pagitan naming dalawa. Hinahayaan ko na lamang siya kung gusto niya na kunin lahat ng binigay sa amin na damit na dapat ay hati kami.
Natuto na lamang ako na maging kontento sa mga bagay na meron ako. Dumiskarte na lamang ako sa sarili ko at ang pera na nakukuha ko ay binibili ko ng mga personal na bagay. At ang matitira ay ibibigay ko kay Mama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parehas na kaming nasa wastong edad ng kapatid ko. Masarap pala sa pakiramdam ang napupuri. Madalas na kasi akong masabihan ng maganda at nagugulat yung mga kumare ni Mama para daw kasing hindi ako yung batang Ann na nakikita nilang patakbo-takbo sa kalsada noon. Nakakatuwa kung paano sila namamangha sa pisikal kong itsura. Hindi na po kasi talaga ako lumalabas ng bahay, Papa Dudut. Kaya siguro pumuti na rin po ako. Nang tumungtong po ako sa kolehiyo ay tuluyan na akong nawala ng gana sa kalye. Siguro'y ganon talaga kapag nagdadalaga. Maganda pa rin naman ang ate ko pero hindi na siya ang center of attraction. Madalas kasi nilang makita si ate kaya kapag ako na ang lumalabas sa eksena ay nawawala talaga ang atensyon nila sa ate ko. Dahil po doon ay mas lumala ang tensyon sa aming dalawa. Natuto na rin po ako mag-ipon ng pera at hindi ko naman kasi maaasahan ng mama ko na bigyan ako ng pera para sa mga luho ko. Pero naglalakas siyang mangutang kapag lalaban ang ate ko sa mga beauty pageant. Hindi na rin ako nagsiselos dahil sanay na ako. Isang araw po ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at kinalkal ko na ang bag ng ate ko. Nawawala po kasi ang mga gamit ko at hindi po yon ang unang beses na nawalan ako kaya naman kinompronta ko na siya. Mag-usap nga tayo. Wow! Kung makapagsalita, panganay ka? Alam mo, pagod na akong intindihin na hindi ka pwedeng kumprontahin dahil mas matanda ka sa akin. Kasi ikaw gusto mo inirerespeto ka eh. Pero ikaw naman yung hindi marunong rumispeto ng ibang tao. Ano na naman yung sinasabi mo, ha? Ito, sa akin tong lip tint na to, di ba? Sa akin din tong foundation na to. Pati yung necklace na sinusuot mo sa school, sa akin din yon. Akala mo hindi ko nakita yon? Bakit ninakaw mo yun sa gamit ko, ha? Bakit? Ikaw lang ba yung pwedeng magkaroon ng mga yan? Ba't namimintang ka? Pagnanakaw naman talaga yung ginawa mo eh. Hindi mo pinaalam na kinuha mo yung gamit ko. Anong tawag mo doon? Bakit mo ninanakaw yung gamit ko, ha? Hindi nga yan sa'yo, akong bumili niyan. At yung kwintas, bigay yun sa akin. Binigay nino. Ba't kailangan ko pa sabihin kung sino? Palibhasa walang nagbibigay sa'yo. Hindi ko kailangan na magbibigay sa akin kasi kaya kong bumili. Tsaka may palatandaan ako sa foundation ko, no? Kaya huwag ka na magsinungaling. Ano ba? Kung magsigawan kayong dalawa parang hindi kayo magkapatid? Ano na naman ba yung pinag-aawayan nyo? Ito pong anak nyo, magnanakaw. Kinuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Ano ba, Ann? Diba sabi ko, huwag kang magsasalita ng ganyan sa ate mo? Ilang beses ko dapat ipaalala sa'yo yan? Totoo naman, ma. Ano bang tawag sa ganon? Di ba magnanakaw? Kahit na! Ate mo yan! Kapatid mo yan! At ikaw naman, bakit kinukuha mo yung gamit ng kapatid mo? Hiniram ko lang naman. Sasabihin ko rin naman eh. Sinungaling! Ang sabi mo kanina, sa'yo talaga yung mga gamit na to. Sabi mo, binigay sa'yo yung kwintas. Sa bagay, kapag magnanakaw ka, hindi malabong sinungaling ka rin. Ibalik mo yung kwintas ko! Hindi po nakapagsalita si Mama noong malaman niya na nagsinungaling yung paborito niyang anak. Hindi ko na nga po narinig na pinagalitan siya ni Mama. Pero kung ako ang gumawa noon ay hanggang kinabukasan ay maririnig ko pa rin ang issue na yon. Kitang-kita talaga ang pagiging bias ni Mama pero wala naman po akong magagawa. Kailangan ko na lamang tanggapin kung wala rin naman si Mama ay malamang ay wala rin ako dito sa mundo. Kinagabihan po ay nakita ko ang kwintas sa kama ko. Buti na lamang at nadula siya. Ang totoo po ay hindi ko talaga binili ang kwintas na yon.
Binigay po yon sa akin ng boyfriend ko at hindi po nila alam na may boyfriend ako noong college. Patago lamang po kasi kaming nagkikita. Hindi ko rin po magawang ipakilala kay mama dahil pagagalitan na naman niya ako. Pero pagka-graduate ko po ng college at nung meron na akong sariling trabaho, ay doon ko lamang napakilala ang boyfriend ko. Pagkatapos po ng maraming pagsubok sa buhay ay nakapagtapos na nga po ako ng pag-aaral. Napakasarap po sa pakiramdam na buwan-buwan ay nakakapagbigay na ako kay mama galing sa sarili kong pera. Ako lang ang nakatapos dahil nabuntis si Ate Rosie pero hindi siya pinanagutan ng ex-boyfriend niya. Okay lang sana kaso ay hindi pa rin nagbago si ate. Lagi pa rin siyang nasa lakwatsahan at si mama ang nagbabantay sa pamangkin ko. Mahal ko ang pamangkin ko pero hindi ko magawang itolerate ang pagiging irresponsable ng kapatid ko. Ma! Patahanin mo nga to. Iyak nang iyak eh. Ikaw kasi sinanay mo nang laging binubuhat eh. 2 years old na, buhat pa rin yung gusto. Nakita mo may ginagawa pa ako eh. Laruin mo muna at kukunin ko na lang mamaya sa'yo. Kasi naman mama eh. Gusto nga buhat eh, nakakapagod nga yung gusto niya. Oh, tapusin mo tong hinihiwa ko. Sige, iwan mo na yan dyan. Oh, sige. Oh, bakit umiiyak ang baby ni Lola? Halika muna dito sa Lola. Pasyal-pasyal muna tayo sa labas. Nakakainis! Anong nakakainis? Si mama kasi sinanay ng laging binubuhat tsaka nilalabas. Yan tuloy, pag di nasunod ang gusto, nagwawala. Kasi naman, dapat ikaw yung nag-aalaga sa anak mo. Anak mo yun eh. Alam mo, hindi mo nakikita yung pagod ko kasi puro pagmamayabang lang ang alam mo. Porkit nakatapos ka ng pag-aaral. Ha? Anong pinagmamayabang ko? Sinabi ko lang naman na dapat ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Tama naman ako, di ba? Nagpabuntis ka, tapos si mama ang pag-aalagain mo? Sa ngayon lang naman yon, Ann. Wow, sa ngayon! 2 taon na, Rosie! So, Rosie na lang ngayon ang tawag mo sa akin? Nakapagtapos at nakapagtrabaho ka lang? Nakalimutan mo nang mas matanda ako sa'yo? Na ako ang ate rito? Ay, ikaw ba? Oo, nakalimutan ko eh. Kahit naman kasi minsan, hindi ka nagpakaati sa akin. Umasa ka namang matanda kahit minsan lang, para hindi ko nakakalimutan. Yabang mo ah. Oh, saan ka pupunta? Kala ko ikaw ang tatapos ng ginagawa ni Mama. Kailangan ko magpahinga. May racket ako mamaya. Napakawalang niya talaga! Pinabantayan mo yung anak mo sa nanay mo para makatulog ka ng maayos? Grabe ka! 2 taong ka nang rumaraket, ako pa rin ang gumagasa sa gatas at diaper ng anak mo! Di wag mong bilhan. Wow! Ang lakas ng loob mo kasi alam mong hindi ko naman matitiis. Kawawa naman yung anak mo. Kasi naman, ang alam mo lang, magpakalasing. Tapos, bumuka ka. Tapos, pag may nabuo na, ipapaalaga. Tapos, wala namang pagbabago. Sana naman, maisipan mo ring lumayas, no? Hoy! Ikaw lang yung nakakaangat ngayon. Pag ako ang nakaangat sa buhay, ikaw ang lalayas dito sa bahay na to. Alam mo, yung ganyang klase ng pag-iisip, Rosie, kahit kailan hindi aangat sa buhay yung mga ganyan. Kaya hindi ko kailangang hintayin pang umangat ka sa buhay para umalis dito. Kasi kahit ngayon sa oras na to, kayang-kaya ko. Kaso, yung nanay ko, iisipin kasi niya na baka magutom ka kapag umalis kami dito. Siyempre, hindi naman pwedeng iwan ko yung nanay ko, no? Kaya sana naman, para magkaroon ka ng ambag dito sa bahay na to, baka pwedeng pakitapos na yung ginagawa ni Mama, tapos magluto ka na rin ng kakainin ninyo. Kahit yung anak mo na lang iisipin mo, please lang! Sa buong buhay ko, Papa Dudut, ngayon lamang ako nakaramdam ng pagkapanalo sa lahat ng arguments namin ng ate ko. Feeling ko talaga ay nanalo ako roon. Kitang-kita ko kasi ang pagkalugmok niya sa mga sinabi ko. Hindi na rin ako nakaramdam ng pagkaawa.
ubos na po kasi yung awa ko para sa kanya. Nakita ko po kasi kung paano siya napanghinaan ng loob at kung paano gumuho ang mundo niya noong malaman niyang buntis siya. Lalo na nung hindi pala papanagutan ng boyfriend niya. Pero sa totoo lang po ay mabuti na rin na hindi siya pinanagutan dahil baka ako rin naman ang magpalamon sa lalaki niya. Minsan ay gusto kong isumbat kay mama yung mga ginawa niyang pagbibigay pabor sa ate ko noon. Gusto kong makita sa mismong mga mata ko at marinig na sabihin niya na mali siya ng kinakampihan noon. Pero ayoko na pong bigyan pa ng stress si mama. Iniintindi ko na lamang na meron naman talagang nabibigay si ate na pera noon kay mama. Wala rin namang mangyayaring maganda kung ipapamukha ko pa na ako ang best daughter sa aming dalawa. Mas mahirap pa lang maging breadwinner sa pamilya lalo na kung meron kang hinanakit sa mga pinapakain mo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kay Jiro ko na lamang po ibinigay ang buong oras ko. Kasi kung sa bahay ko pa ilalaan ay may stress lamang ako. Masayang-masaya kaming dalawa dahil legal na kami sa pamilya namin sa parehong side. Close pa rin ang mga kapatid niyang babae. Buti na lamang po ay nakapaghintay siya ng ilang taon. Buti na lang at hindi siya sumuko noong mga taon na lumipas na nagtatago lamang kami. Pakiramdam ko talaga noon ay siya na ang lalaking para sa akin at ako na rin ang babaeng para sa kanya. Wala naman kasi kaming away na hindi namin nagawa ng solusyon. Sobrang maintindihin siya lalo na sa panahon na tinotopak ako at gusto ko lamang siyang awayin. Nagigets naman po niya na gusto ko lamang ng atensyon niya kaya lalambingin niya na lamang ako. Hindi naman ako selosa dahil hindi ko naman yon kinalakhan. Wala rin naman siyang pagseselosan dahil hindi naman ako mahiling makipag-get along sa mga katrabaho kong lalaki. Nagiging parang isang fairy tale ang buhay kapag si Jiro ang kasama ko. Husband material na din siya, Papa Dudut. Siguro nga'y lahat na ng positive ay masasabi ko sa kanya. Pero unti-unting naging parang isang bangungot ang lahat noong makita ko sila ng kapatid ko na nag-uusap at parang nagiging close sila. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Lalo na nung pinakita ng ate yung mga pictures niya noong sumasali pa siya sa pageant at kinukumpara niya kami noon, Papa Dudut. O ito, tignan mo. Laki ng pinagkaiba ng katawan ko nun sa ngayon, ano? Ang sexy ko talaga dati. Hindi na lang halata ngayon, may anak na kasi ako eh. Hindi na rin ako maganda. Maganda ka pa rin naman po. Po? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpo? 2 taon lang naman ang agwat namin ng kapatid ko. Tsaka alam mo ba? Dati, hindi talaga maganda yung si Ann. Lagi nga kami pinagkukumpara nung mga bata pa kami. Ang itim-itim kasi niyan. Lagi kasing nasa galaan. Talaga? Pero maganda naman siya ngayon eh. Oo nga. Ay, kung pwede lang sanang ibalik yung katawan ko dati. Pwede pa naman. Basta exercise lang saka proper diet. Siguro nagwo-workout ka, no? Ang ganda kasi ng hubog ng katawan mo. Siguro kaya ka ayaw pakawalan ng kapatid ko. Ang totoo, ako yung may ayaw na mawala siya. Sus? Sana magtagal kayo. Pero gwapo ka ha. Bet kita para sa kapatid ko. Siguro may nangyari na sa inyo, no? Ano ba yung mga tanong mo, Rosie? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Boyfriend ko yung kausap mo, no? Oh, pero bang masama sa sinabi ko? Gumagawa ka ng issue, Ann, ha? Ikaw ang gumagawa ng issue. Boyfriend ko to. Tapos ipapakita mo yung mga dati mong picture na kita yung katawan mo? Ano, binubugaw mo na yung sarili mo? Sa boyfriend ko pa talaga, ha?
Grabe na yung kapal na mukha mo, Rosie. Tapos itatanong mo pa kung may nangyayari sa amin? Gago ka ba? Nag-iisip ka ba, ha? Privacy namin yun! Naku, Jiro, pasensya ka na. Ganyan talaga yung kapatid ko. Madalas talaga hindi kami nagkakasundo niyan kahit noon pa. Siguro, kayo na lang yung mag-usap. Aalis na muna ako Pasensya na rin po ate. Okay lang, mauna na ako. Oo, sana mamatay ka na! Mamatay ka na lang! Babe, ano ba? Ba't ka ba ganyan makareact? Ano ba? Kitang-kita ko na nilalandi ka na ng ate ko. Tapos tatanungin mo ko bakit ganito ako makareact? Babe, alam kong hindi kayo nagkakasundo ng ate mo. Pero hindi tama maging ganyan yung reaksyon mo. Nang dahil lang sa mga sinabi niya sa akin. Tanga ka ba, Jiro? Tinatanong ka na nga niya kung may nangyayari daw ba sa atin. Tapos anong susunod na tanong niya? Kung masarap ba ako sa kama? Wala naman siyang ganun na sinabi, di ba? Nagkakaganyan ka lang kasi hindi kayo magkasundo. Pero sana isipin mo naman kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Yung nararamdaman ko kanina nung pinapakita niya yung picture niya na nakabikini. Nung kinukumpara niya kami noon. Nung sinasabi niya na ang ganda ng katawan mo. Iniisip mo ba kung ano yung nararamdaman ko noon? So anong gusto mong mangyari ngayon? Mag-break na lang tayo! Leche naman, oh! Umuwi ka na lang nga muna! Hayaan mo muna ako! Nagulat ako sa sinabi ko noon pero parang yun na lamang din talaga ang gusto kong mangyari. Parang gusto ko na lamang na maghiwalay kami. Sobrang galit na galit ako sa kapatid ko. Sa tingin ko ay sinadya niyang gawin yon para magalit ako. Sinadya niya yon dahil alam niyang sa puntong yon ay matatalo niya ako. Hindi ko alam kung saan ba ako nagkamali bilang kapatid. Pakiramdam ko ay ako pa yung nagmukhang desperada. Noong gabi po na yon ay hindi umalis si Jiro at inintay niya na humupa ang galit ko sa kanya ako kinausap. Nagkaayos naman po kami noon pero noong mga ilang araw na dumaan ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Rosie. Nakaapekto po yun sa relasyon namin ni Jiro. Kaya naman sa tuwing gusto niya po na may mangyari sa amin ay hindi ko siya napagbibigyan. Alam kong magaling talagang mangakit ang kapatid ko. Siguro yun talaga ang skills niya. Manglandi at manira ng relasyon. Marami na po kasi akong narinig na chismis na ganon sa kanya. At buong akala ko kahit gaano pa siya kagaling, manlandi ay hindi niya matutokso si Jiro. Nagkamali po ako. Isang araw ay sa amin natulog si Jiro. Masama po ang pakiramdam ko noon kaya nakatulog agad ako. Nagtaka ako dahil wala siya sa tabi ko pero hindi ako nag-isip ng masama. Nagkataon lang na naiihi ako kaya pumunta ako ng banyo at nakita ko ang tsinelas ng kapatid ko sa labas ng banyo at doon na po ako kinutuban ng masama. Umiyak na lamang po ako noon sa labas ng CR kahit na hindi ko pa kumpirmadong andun din si Jiro. Kaya po humagulhol na ako noong lumabas siya ng banyo at kasunod na lumabas ang ate ko, Papa Dudut. Ano pang idadahilan mo, Jiro? Magsisinungaling ka pa ba? Sorry. Maniwala ka. Ito yung unang beses, babe. Gago ka ba? Paano ako maniniwala? At saka hindi yan yung gusto kong marinig eh. Pwisit naman oh! Bakit naman sa taong pinakamumuhian ko pa? Bakit? Hindi ko napigilan. Sorry. Ilang beses mo akong tinanggihan eh. Hindi yan sapat na dahilan para lakuhin mo ako! Tapos sasabihin mo na ito yung unang beses? At ikaw? Ha? Masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Panalo ka na! Ito yung gusto mo, di ba? Yung makita mo ako na nahihirapan! Yung makita mo ako na umiiyak! Di ba? Gago ka eh! Bakit ba hindi ka nalang namatay? Tama na! Babe! Bitiwan mo yung ate mo! Baka marinig ka ng mama mo saka yung pamangkin mo baka magising sila! Jiro,
Pagod na akong intindihin yung ibang tao. Kahit ngayon lang masaktan ko tong babaeng to. Kahit ngayon lang manghudgod ko to. Kahit ngayon lang. An! Bitiwan mo ang ate mo! Kumalma ka nga muna! Naman! Kampihan mo naman ako kahit ngayon lang, oh! Niloko nila ako! Kahit ngayon lang, Ma! Iparamdam mo naman sa akin na pwede akong magsumbong sa'yo! Paanong niluloko ka nila? Nakita ko mahal na mahal ka ni Jiro! Naman! Kahit ngayon lang! Tingnan mo naman ako bilang bunsong anak mo! Nasasaktan din ako! Kahit noon pa, hindi mo pinaramdam na mahal mo ako! Kahit isang beses, hindi mo ako kinampihan! Hindi totoo yan! Mahal na mahal kita! Kayo ng ate mo! Si ate lang naman yung mahal mo, eh! Yun yung naramdaman ko! At ikaw, wala ka sasabihin? Ha? Ano, iiyak ka? Gago! Di ba ito yung gusto mo? Dapat masaya ka eh! Natupad mo na yung gusto mong mangyari! Wasak na ako! Magsalita ka! Hindi ko kailangan yung luha mo! Baka plastic mo! Magsama kayong dalawa! Magdiwang ka! Alis na ako dito! Anak! Huwag mo kaming iwan! An! Mano, sasama ka ba sa akin? Anak naman eh! Expected ko na naman na pipiliin mo si ate mo eh. Okay lang. Sanay na ako. Anak, sasama ako sa'yo. Pero sana hindi ganito yung paraan na pag-alis natin. Mag-usap kayo ng maayos. Wala kaming pag-uusapan, Ma. Mag-empake ka na. Aalis na tayo ngayon. Sino mag-aalaga sa pamangkin mo? Ha? Di ba may nanay siya? Ayan nga oh. Nagawa pa makipagtalik sa boyfriend ko. Baka kaya niya ring alagaan yung sarili niyang anak. Kinuha ko ang lahat ng importanteng gamit ko at umalis kami ni Mama sa bahay. Naghotel lamang kami ni Mama ng isang araw at humanap ako ng boarding house na matitirhan namin ni Mama. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa bibig ng kapatid ko noon, Papa Dudut. Pero nakita ko pong umiiyak siya. Unang beses lang din po na nangyari na sinabunutan ko siya. At hindi man lamang siya lumaban. Tinanggal ko rin po ang lahat ng communication namin ni Jiro. Naisip ko po kasi na kaya siguro tumagal siya sa akin ng ilang taon noon ay dahil meron pa siyang ibang pinagkakaabalahan. Baka nag-take advantage siya dahil alam niyang hindi naman ako selosa. 3 weeks pa lamang po kaming wala sa bahay noon nung sinabi sa akin ni Mama na nasa ospital daw ang pamangkin ko dahil sa dengue. Alam kong wala namang pambayad si ate sa ospital kaya ako na rin po ang nagbayad. Wala rin po sana akong balak pansinin ang ate ko noon pero lumapit po siya sa akin nang umiiyak at humingi po siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya. Hindi naman daw po niya hinihiling na umuwi kami sa bahay pero sana ay mapatawad ko daw siya. Niyakap ko lamang po siya noon saka ako umalis. Alam kong mapapatawad ko din siya pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko pang turuan ang puso ko na magpatawad. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa programa ninyo, Papa Dudut. Naway pagpalain pa po ang lahat ng bumubuo ng Barangay LS ng ating Diyos. Ang inyong kapuso at kabarangay, Anna. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.